Story time about my teenage life, part 2. Doon na tayo sa muntik akong ma-rape tsaka magambang kasi nga nakipag-meet ako dun sa kachat ko sa Facebook. Hindi nyo kakayanin mga T. Kasi dinamay ko pa yung isa kong friend. Sinama ko pa yung isa kong friend. Yung isa kong friend na yun, matalino yun. Bago siya sumama, tinanong niya na ako kung nakita ko na ba daw sa person yung guy. Sabi ko naman, oo, nakasama ko na yan, friend ko yan. Pero hindi mga T, naglaram lang ako, sinungaling lang ako. Di napasama ko si friend ko. Di dalawa na kami niyan. Sabi nung guy, nakachat ko mga sis, pupunta daw sa bahay nila kasi daw may party, may birthday. Sabi ko naman, Kiperi, yes, come on. Let's go! Tapos nag-meet kami sa isang place which is sa Angeles din. Angeles, Pampanga. So kasama ko nga yung friend ko ha. Nag-commute lang kami ng jeep. Tapos mga sis, nakita ko siya. Pero nagulat ako kasi ang dami na kasamang guy. Tapos may isang girl. Mga 7 na guy yun. Tapos nasa isang trike lang sila. Tapos sinundo nila kami. Di yan, sumama kaming dalawa ng friend ko. So dalawa kami ng friend ko ha. Tapos mga sis, dinala kami sa bahay. Hindi naman party. Parang sila-sila lang, tapos nagiinuman lang sila, ganun. Tapos sobrang squatter talaga ng place, yung talagang parang sasaksakin ka na pag pumasok ka sa loob. Kasi yung mga bahay sobrang dikit-dikit talaga. Tapos pagkapasok mo sa isang bahay na naman. Tapos pagkapasok mo ng isang bahay na naman. Tapos yung may mga maliliit na hagdan. Alam niyo ba yung bahay sa loob ng presinto? Parang ganun. Tapos naloko talaga ako pero chill lang ako. Sabi ko, chill lang. Tapos kinakabahan ng isa kong friend. Sabi ko naman, kilala ko na talaga to. Pero sinungaling talaga ako mga T. Buti na lang matalino yung isa kong friend. So nasa loob na kami. Wala akong kamalay-malay kasi yung isang lalaki, umupo siya sa tabi ko which is yung kachat ko. Pag upo niya sa tabi ko mga sis, yung isang lalaki umupo din sa tabi ko, di nakagitna na ako. Tapos yung friend ko, sobrang talino, may ginawa. Lumabas siya, kunyari may naghahanap lang ng signal. Tapos may isang guy sa labas. Tapos sabi ng friend ko, nakausap niya daw yung guy sa labas. Tapos sabi daw nung guy sa labas, umuwi na kayo habang di pa huli yung lahat, parang ganun. Tapos mga mi, lalong kinabahan yung friend ko, kaya nag-chat na siya sa mga friends namin and sa mga kamag-anak namin. Which is kamag-anak niya din. Kamag-anak ko, tsaka kamag-anak niya. Sinabi niya kung nasaan kami, tsaka yung exact location namin. Tapos nag-send din siya ng picture, which is yung picture sa labas. Labas ng daan. O, di ba, talino? Tapos nasa loob lang ako, hindi ko alam kung kwarto yun o bahay na maliit. Nasa loob lang ako ng bahay. Talagang chill-chill lang ako kunyari. Pero kinakabahan na ako. Sobrang kaba ko talaga, pinapawisan na yung puwet ko. Di yan mga medyo na itong friend ko, pati magulang ko. Tapos bumalik na yung friend ko sa loob, para i-check ako. Tapos nagsisenyasan na kami ng friend ko na gusto namin umuwi. Tapos kinausap ko yung isang guy, sabi ko, hihatid niya na kami. Pero ayaw pa talaga nila kami hihatid, mi. Tapos sabi ng friend ko, kailangan niyo na kami hihatid. Wala din silang nagawa, mi. Hinatid niya rin kami. Sinusubukan pa akong halikan ng guy, pero putang ina. No! Pero hindi nila kami hinatid sa mismong bahay, mi. Hinatid lang nila kami sa SM Clark. Pero hindi namin alam, mi. Dahil pala nag-chat yung friend ko sa magulang ko, yung magulang ko, nagpanic na. So pumunta na sila ng police station, mga mi. Tapos saktong pag-alis pala namin doon sa place, doon na inatid kami sa SM Clark, nire-raid na pala ng police yung place. Nire-raid na pala yung bahay, mga mi. Kasi may mga natira pang tao doon, which is yung ibang friend niya. And siya pala kasi hindi siya sumama sa paghatid. Ni-raid sila ng pulis, mga mi. Tapos kami ng friend ko, nasa SM Clark kami, lakad-lakad lang kami doon. Tapos mi, sobrang bait pa ng friend ko kasi sabi niya, wag mo nang ulitin yung gel. By the way, mga mi, Angel pala yung totoo kong pangalan. Sabi niya, wag mo nang ulitin yung Angel. Sabi ko naman, oo. So lahat ng gana yun, mga mi, dinala sa police station. Tapos gusto talagang ipakulong ng tatay ko kasi nahulihan din sila ng drugs. Tapos pag uwi, mi, nasa bahay na kami niyan. Lumuhod talaga nanay ko sa akin, mi, tsaka tatay ko. Bakit ko daw ginawa yun? Kasi muntik na daw akong mamatay. Sabi ko naman, hindi ko alam. Doon ko talaga last nakita ko umiyak yung nanay ko, mi, sa sobrang tigas ng ulo ko. After nun, mi, hindi ko na talaga inulit. Pero matigas pa rin yung ulo ko, tumatakas pa rin ako tuwing madaling araw. Dumating na nga kami sa punto, mi, na yung tatay ko pinipilit na ako makipagtanan kasi sobrang tigas ng ulo ko, pinapalayas na ako ng bahay. Part 3 naman yung pinipilit na ako makipagtanan ng tatay ko, mga mi, kasi hindi niya na kinakaya yung ugali ko. Pero hindi niyo kakayanin kasi nag-iisa lang akong anak na babae. O part 3.